Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 346. Sa conference, ang kalbong lalaki na may dalang baseball bat sa kanyang kamay ay nanunuya na naglalakad patungo kay Marian Young. Naku, parang bang pag hindi ka nataman, hindi ka aamin. Nang bumagsak ang boses, sinipa ng malalaking paa ng kalbo ang tiyan ni Marian Young. Si Marian Young ay tiyak na magkakaroon ng miscarriage. Si Aling Marte sa tabi niya ay galit na sumigaw, hayop. Tumigil ka. Nalilitong pinagmamasdan ni Marian Young ang malalaking paa ng kausap na lumalapit sa kanya, at ang lakas ng ina ay sumabog, sinusubukan niyang protektahan ang kanyang tiyan. Andrew Cheng, makakarating ka pa rin ba? Hindi ko na mapoprotektahan ang baby natin. Isang string ng kristal na luha ang tumawid sa mga mata ni Marian Young. Bigla. Isang nag-aalalang figure ang sumugod sa pinto, umuungal sa matinding galit, tumigil ka. Hinahanap mo si kamatayan. Sa sandaling iyon, si Andrew Cheng ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan at nakita si Marian Young, na binugbog pababa, nakaupo sa kanyang mga tuhod. Lalo na ang kanyang kawalan ng pag-asa, at ang dugong nasa ilalim niya, ay nagpawala sa kanyang isip kay Andrew Cheng. Marian, baby. Nagalit si Andrew Cheng. Dala ang sumisikat na galit, tuwirang gustong ibagsak ang buong lugar ng komperensya. Boom! Hindi pa nakikita ng kalbo ang nangyayari. Siya ay sumisipa gamit ang isang paa sa likod niya, at siya ay lumipad palabas ng parang aso ng direkta, nahulog sa lupa, at nabigong bumangon ng mahabang panahon. Si Andrew Cheng ay sumugod at niyakap si Marian Young, ang kanyang mga mata ay namumula, at may mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya, Marian, pasensya na, nahuli ako. Sa huling sandali, sa wakas ay naghintay si Marian Young hanggang sa lumitaw si Andrew Cheng. Wala na siyang lakas at mahinang bangulong, ang asawa niya, ang baby natin. Tumingin si Andrew Cheng sa ibaba, at ang dugo sa mga binti ni Marian Young ay lubos na nagpasigla kay Andrew Cheng. Galit. Ng mga sandaling iyon. Ang buong lugar ng komperensya ay parang purgatorio, inilibing ng mamamatay tao at galit ni Andrew Cheng. Napatingin ang lahat sa lalaking ito na biglang sumugod, nanlaki ang mga mata sa pagkamangha. Kasabay nito, naramdaman nila ang pressure at galit tulad ni Taishan mula kay Andrew Cheng. Tapos na. Ito ang naramdaman nilang lahat sa sandaling ito, at talagang nakaramdam sila ng malawak na banta ng kamatayan. Si Boyet Hao, Fred Hao at iba pa, na nakatayo sa sulok, ay nagulat nang makita si Andrew Cheng na nagmamadaling pumasok. Ngunit, hindi nagtagal, sila ay gamaan. Sayang lang, makakawagayway pa kaya. Tay, dumating itong basura, tuturuan ko siya ng leksyon. Kinamumuhian ni Fred Hao si Andrew Cheng hindi isang araw o dalawa, dahil lang sa pagkakataong ito, paano niya ito palalampasan. Lumabas na lang siya at tumingin kay Andrew Cheng na hawak-hawak si Marian Young ng napakayabang, mapanuksong sinabi, oo, hindi ba sayang Andrew Cheng, bakit ngayon pa, tingnan mo, malapit nang patayin ang asawa mo. Tuwang-tuwa si Fred Hao nang sabihin niya ito. Ang uri ng langit. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Fred Hao na may mababang boses, tulad ng isang dagendong ng isang halimaw na umaatake, nagsasabing, tapos ka na ba? Damn it! Fred Hao, pagbabayaran mo ito. Mapahamak ang pamilya Hao. Ang mga tao sa likod ng mga tagubilin ay mas mapapahamak. Oo, ako ito. Ngayong ganito na ang kaso, bukas palad ding umamin si Fred Hao. Anyway, ang epekto ay naidulot na. Sa ngayon, sa buong internet ay kumakalat na si Bikang, kaya hindi na nagpapanik si Fred Hao. Bakit? Gusto mo bang makakuha ng hustisya para sa asawa mo? Tumawa si Fred Hao ng mayabang, ang kanyang mga mata ay puno ng kabalintunaan. Ang isang basura, kung wala ang kanyang asawa, ay isang taksil na yumuyurak. Ngunit, boom! Bago maintindihan ni Fred Hao ang nangyayari, naramdaman niya ang isang malakas na sipa sa kanyang tiyan. Pagkatapos, para siyang sirang saranggola, gumuhit ng kurba sa hangin, at nahulog ng husto sa wine rack sa likod. Tumapo ng red wine sa buong lugar.
Si Fred Howe ay nahihiyang nakahawak sa kanyang tiyan at sa wakas ay bumangon mula sa lupa. Malamig niyang tinuro si Andrew Cheng na nakahawak kay Marian Young at sumigaw, "Halika, bigyan mo ako." Ay break mo siya. Habang umuungal si Fred Howe, hanggang ay sumugod na may dalang patpat. Ngunit, bigla, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa pinto, lahat ay nakasuot ng itim na suit. 5 o 6 na pung tao. Biglang sumugod at pinalibutan ang buong conference site. Ang eksenang ito ay nagpasindek sa maraming tao. Si Pao ay isang negosyante na nagsalita tungkol sa mga bagyo at alon, kabilang si Boyet Howe, at ang kanyang puso ay bahagyang nanginginig. Ano ang sitwasyon? Ito ay sa oras na ito. Sa pintuan, muling lumitaw ang isang figure. Pagkapasok niya sa pinto, galit siyang sumigaw, "Who dares to move Mr. Cheng?" Mr. Oliver Lee. Si Oliver Lee ay lumitaw. Mabilis siyang nagpadala ng mga tauhan at ipinatawag ang lahat ng kalapit na kapatid. Dahil alam niyang this time galit na si Mr. Cheng. Natatakot ako na ang lungsod ng Xiangjiang ay magdulot ng malaking alon. Ang hitsura ni Mr. Oliver Lee ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat. Alam ng lahat na ito ang underground emperor ng Xiangjiang City. Hindi kayang bayaran. Ngunit ngayon, pinanood ng lahat si Oliver Lee na mabilis na lumakad papunta kay Andrew Cheng, yumuko at magalang na nagsabing, "Mr. Cheng, nagtipon ng 60 tao, kontrolado na ang eksena, at may mga kapatid, na mabilis na darating." Walang pakialam na sinulyapan ni Andrew Cheng si Fred Howe, na natulala, at isang grupo ng maliliit na bastard, ang malamig na sinabi, "Ngayong gabi, huwag hayaan ang sinuman na makatakas." Pagkatapos ng lahat, niyakap ni Andrew Cheng si Marian Young at nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Si Oliver Lee ang nagmaneho at isinugod sa ospital. At dito, na-block ang buong conference site. Pagtingin sa labas, sunod-sunod na dumadaloy ang mga itim na sasakyang pangkomersyo. Sunod-sunod na bumaba ng bus ang mga tagahagis ng itim na suit at sumugod sa Shangri-La Hotel. Nawala ng laman ang buong Shangri-La Hotel, lahat ng mga tamad at iba pa. Tanging ang mga nasa press conference lamang ang natitira sa control. Maging ang mga security guard, manager at waiter ng Shangri-La ay kontrolado lahat. Daan-daang mga tao sa black suit thugs ay ipinadala kaagad. Ang buong mundo ng Xiangjiang City sa labas ay baliw. Dumaan lahat at nagpicture-picture. Ang mga sanay na mga masasamang iyon ay pinalibutan ang labas ng Shangri-La Hotel, nakaharap sa labas, nakahawak ang kanilang mga kamay sa kanilang mga likod, at lahat sila ay nilalamig. Ang eksenang ito, kung saan nakita ng mga dumadaan, lahat ay nagulat. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, hinawakan niya si Marian Young at mabilis na isinugod sa ospital, sumisigaw, "Doktor! Doktor! Iligtas ang aking asawa at mga anak." Kinuha ng doktor na matagal nang nakarinig ng balita si Marian Young sa maayos na paraan, at pagkatapos ay mabilis na pumasok sa operating room. Lumuhad si Andrew Cheng sa labas ng pinto ng operating room, humihingal, at puno ng dugo. Sa likod niya, sa buong promenade, 2 hanay ng all-black suits beaters. Si Mr. Oliver Lee ay ilang metro ang layo mula kay Andrew Cheng, nakatayo doon ng may paggalang, naiinip. Nagpanik din siya, puno ng malamig na pawis sa noo. Kasabay nito, sa labas ng ospital, dumating ang mga itim na komersyal na sasakyan, at ang mga grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ay denepensahan ang buong ospital. Hindi nagtagal, dumating din sina Alvin Lau, Heidi Huang, Marjorie Lau at Marthe Pingin. Sa sandaling lumapit si Alvin Lau, binalot niya ang gasa sa kanyang ulo at lumuhad ng direkta sa harap ni Andrew Cheng, nagtatampo ang kanyang mukha sa galit, umiiyak, "Andrew Cheng, ako. Ikinalulungkot ko, nabigo akong protektahan si Marian Young, kasalanan ko ito, damn me." Na-snap. Na-snap. Kasabay ng palakpakan, ibinoling ni Andrew Cheng ang kanyang ulo upang hawakan ang kamay ni Alvin Lau at sinabing, "Tama na. Hindi mahalaga na mahalaga pa ito, unahin mo munang sarili mo, magpatingin ka muna sa doktor, pumunta ka muna para magamot ang mga sugat mo."
Sa sinabi nito, sinenyasan niya si Heidi Huang na umalis dito para samahan muna si Alvin Lau. Lumapit si Marjorie Lau at tumingin kay Andrew Cheng, na nakaluhod sa lupa, at sinabing, "Relax, Marian Young will be fine." Ang mga Lau people ay may sariling hitsura. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, at nanahimik. Susugod si Aling Martha, at pag-akyat niya, galit na sinampal niya ang mukha ni Andrew Cheng, itinuro ang kanyang ilong at sinisigawan, "Andrew Cheng, sayang ka. Tingnan mo ang anak ko, dahil binobuli ka. Paano ba? Be so hateful? Saan ka nagpunta kanina? Anong prestige ang lumabas ngayon? Magsalita ka, magsalita ka." Galit na inakusahan ni Aling Marte si Andrew Cheng ng lahat ng uri ng suntok at sipa. Nagdusa si Andrew Cheng, hindi siya nang ahas na lumaban, at walang dahilan para lumaban. Siya ay pabaya. Naisip niya na ang kabilang partido ay hindi naglakas loob na kumilos ng mayabang. Sa hindi inaasahan, napakatapang nila. Kung hindi niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat ng oras, gagawin kaya nila ito kay Marian Young ang napakaraming bagay. Hindi. Sa makatuwid, ang lahat ay iyong sariling kasalanan. Bastos. Sinaktan mo ang anak ko, gusto kong hiwalayan ka ni Marian. Divorce. Si Marte Pinin ay diretsyong nakaupo sa lupa at napaungol. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto ng operating room, at lumabas ang doktor, napakasama ng mukha, at nagtanong, "Sino ang pamilya?" Diretso na tumayo si Andre Cheng at nagmamadaling lumakad, sinabing, "Ako ang asawa niya, okay lang ba ang asawa ko?" Sabi ng doktor, "Ayos lang ang nasa hustong, ang fetus lang sa tiyan." Kabanata 347. Nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap, biglang nayanig ni Andrew Cheng ang kanyang puso. Ang nanganganib na pagkakuha ay garantisadong, ngunit ang nasa hustong gulang ay masyadong mahina para maospital upang obserbahan ang fetus. Ang sabi ng doktor, ang kanyang mukha ay maputla, ang sumusunod na conditioning at reincarnation ay napakahalaga. Kung may mali, madaling malaglag. Mas mabuting ihanda mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, umalis ang doktor. Tumango si Andrew Cheng sa kanyang pasasalamat, at pagkatapos ay tumingin kay Marian Young na itinulak palabas ng operating room at dumiretso sa intensive care unit. Personal na inayos ito ni Mr. Oliver Lee. Sa ward, nakaupo si Alan Marte sa gilid ng kama ni Marian Young, nag-iisip pa rin, hawak-hawak ng mahigpit ang maliit na kamay ni Marian Young at sinabing, "Nandito ang nanay ko, huwag kang matakot, ayos lang ang sanggol." Namumula ang mga mata ni Marian Young, at sa wakas ay gumaan ang loob niya. Pagtingin sa pinto ay tumayo si Andrew Cheng, at mahinang sinabi, "Asawa, bakit hindi ka pumasok?" Gustong pumasok ni Andrew Cheng, at si Marte Pinin ay nababalisa doon. Kumatok siya sa pinto at pinagalitan, "May mukha ka pang papasok. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya ko at si Marian Young ay hindi ang magderanas ng krimeng ito. Lumayas ka. Lumabas ka. Lumabas ka." Sumasakit ngayon ang ulo ni Aling Marte nang makita niya si Andrew Cheng. Nagtiis din si Andrew Cheng, hindi kailanman pinabulaanan. Nakaramdam ng pagkabalisa si Marian Young, at bumangon siya nang siya ay abala, at sinabing, "Nay, tama na, ayaw mo nang pakialaman." Gayunpaman, hindi nakinig si Aling Marte at itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at pinagalitan, ano ang magagawa niya sa pag-aaksaya. Hindi sa medyo masama ang pera ngayon, ngunit kontrolado pa rin siya ng kanyang pamilya at hindi isang basurang tao. Pati asawa at mga anak niya ay protektado. What a man, no jerk. Si Alun Marte ay pinagalitan, ngunit hindi ito labis. Tumingin si Andrew Cheng kay Marian Young sa gilid ng mata at ngumiti, "Marian, magpahinga ka muna, haharapin ko ang ilang bagay." Pagkatapos ng lahat, lumingon si Andrew Cheng. Mahinang sumigaw si Marian Young sa likuran, ang kanyang asawa, huwag masyadong gumawa ng gulo sa kanila. Hindi direktang nakinig si Andrew Cheng sa pangalawang pangungusap, lumabas ng ward, sa labas ng pinto, si Oliver Lee at ang 12-12 ng mga lalaki, magalang na nakatayo sa dalawang hanay, naghihintay. "Mr. Cheng? Ready na."
Magalang na sinabi ni Oliver Lee na nararamdaman niya ang matamlay na intensyon ng pagpatay ni Andrew Cheng at ang matinding galit na iyon. Ang mga taong iyon ngayong gabi ay natatakot na hindi sila makatakas. Pumunta ka sa Shangri-La. Walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, lumabas ng ospital, sumakay sa kotse, at dumiretso sa Shangri-La Hotel. Kasabay nito, 12 ng mga inimbitahang negosyante at celebrity ang nagdaldalan sa lobby ng Shangri-La Bicang Conference. Bakit mo kami hinahawakan dito? Gusto na naming lumabas. Go! Naglakas loob ang mga paa ng aso ni Oliver Lee na isara at pigilan tayo. Hinahanap mo si kamatayan. Mr. Howe, nasa labas ka pa ba para manguna? Ang mga tao ay nagalit at inakusahan ng pagtutulak ng 12 ng mga black suit thugs sa silid. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay nanatiling hindi natinag. Si Boyet Howe ay nakatayo sa karamihan, sa tabi ni Fred Howe, ang kanyang mukha ay nalagutan ng hininga, mapait na napag-alitan, tatay, ano ang nangyari ngayon? Tinawag nga ni Mr. Oliver Lee ang basurang iyon na Mr. Cheng. Bahagyang nakasimangot si Boyet Howe, at may sariling plano sa isip. Medyo hindi inaasahan ang mga bagay. Mukhang hindi talaga simple itong si Andrew Cheng. May problema siguro sa pagiging magalang ni Mr. Oliver Lee sa kanya. Huwag kang mag-alala, isa lang itong payaso na tumatalon sa sinag na walang mahanap na alon. Malumanay na sabi ni Boyet Howe, na naniniwala sa mga tranquilizer sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Miss Chu ay nasa tabi ni Fred Howe sa sandaling ito at nagtanong ng may matinding pag-aalala, Brother Howe, wala bang mangyayari? Ang tiyan ng kalapiting mababa ang lipad ni Marian Young, ngunit itinulak ko ito, at ang dumi ni Andrew Cheng ay hindi ako mahihirapan. Dapat matakot si Miss Chu. Lalo na ang mga black suit na tog sa bahay na nagpapanik sa kanya. Malamig na ngumuso si Fred Howe, na may panunuya, relax, basura lang si Andrew Cheng, hindi ko pa ito inilagay sa mata ko. Walang dapat ikabahala kay Mr. Oliver Lee. Nang maingay na ang lahat, may pumasok na grupo ng mga tao sa gate. Ang nangunguna ay si Andrew Cheng na may malamig na mukha, na sinundan ni Mr. Oliver Lee. Ang unang pangungusap na pinasok niya ay, sino ang gumalaw sa aking asawa? Ang dagandong ay yumanig at yumanig sa buong bulwagan. Nayanig din ang puso ng lahat. Lalo na sa mga black suit thugs sa kwartong ito, mas lalo silang natakot. Siyempre, may mga hindi natatakot sa kamatayan. Halimbawa, ang grupo ng mga gangster na natagpuan ni Boyet Howe, at ang nangungunang kalbo na lalaki ay tumayo at itinuro si Andrew Cheng at nagsabi, anak, kung kilala mo kami, hayaan mong lumabas si Lolo ng mabilis, nasa likod ko Jinling Menggayo Gang. Ang grupong ito ng mga tao ay walang alam tungkol kay Mr. Oliver Lee. Natagpuan sila ni Boyet Howe mula sa Jinling. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga salungatan sa mga lokal na komunidad. Si Andrew Cheng ay nakatingin lang ng walang pakialam sa kalbong ulo na paparating, malamig na sinabi, alisin ang mga paa at ibitin sa pintuan ng Menggayo Club. Sa dalawang order, diretsyong lumabas ang dalawang black suit na thug. Natakot ang kalbo at sumigaw, You dare. Ang boss ko ay si Jinling Beast Wo Zigang. Ngunit, ilang pag-click, sinabayan ng hiyawan, nanginginig ang kaluluwa ng madla. Ang kalbong ulo ay kaya natanggal, at pagkatapos ay kinaladkad palabas. Saan ay drag? Ipadala sa Jinling magdamag. Makalipas ang 2 oras. Sa ngayon, mayroong isang 8 palapag na klasikal na pulang gusali sa Jinling City, kung saan ang mga tagahanga ay lasing sa ginto. Sa plaka na nakasabit ay may nakasulat na salitang, Mengfish. Ang ikatlong pag-iral ng Jinling Underground Forces. Isa ito sa 3 Panginoon ng buong Jinling Tabo Mosha. Brush. Isang itim na sasakyang pangnegosyo ang nakaparada sa pintuan, at kinaladkad ng isang grupo ng mga tao ang isang lalaking may dugo at mga paa, at direktang isinabot ito sa poste ng lampara sa pintuan. Pagkaalis ng mga tao, isang grupo ng mga tao ang sumugod na palabas ng 8 palapag na pulang gusali, na gulat na nakatingin sa lalaking nakabitin at puno ng dugo.
Biglang nanginig ang buong Jinling. Sa pagbabalik tanaw 2 oras na ang nakalipas, Shangri-La. Malamig na winalis ni Andrew Cheng ang lugar matapos tanggalin ang kalbong ulo. Yung gusto pang tumalon, hindi nagsasalita sa ngayon. Masyadong walang awa. Ito ay simpleng demonyo. Si Boyet Hao, Fred Hao at iba pa ay nanginginig din. Hindi nila inaasahan na si Andrew Cheng ay isang basura. Itanong mo ulit, sino ang gumalaw sa asawa ko? Sigaw ni Andrew Cheng. Ngayon, maraming tao ang tumuturo kay Secretary Chu sa tabi ni Fred Hao. Si Miss Chu ay nakasuot ng mataas na takong at maikling palda. Natakot siya sa kamatayan. Hinailan niya ng mahigpit ang braso ni Fred Hao at nagmakaawa, Brother Hao, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, hinaila palabas ng 2 black suit na tog si Miss Chu. Boom! Direktang lumuhad si Miss Chu sa lupa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at yumuko na humihingi ng awa, Cheng. Cheng kapatid, ako? Hindi ko sinasadya, pasensya na, mali ako, mali ako. Mali, please let me go. Ayokong maging abolished limbs, wag. Gayunpaman. Tiningnan lang siya ni Andrew Cheng nang walang pakialam at sinabing, walang sinuman sa mundong ito ang makakapagbuli sa asawa at mga anak ko. Wawasakin ko ang lahat ng taong nang-aapi sa kanya. Ikaw ay walang exception. Sa sandaling bumaba ang boses, idiniin ng 2 si Miss Chu sa lupa. Direktang itinaas ng beater na may dalang malaking martilyo ang malaking martilyo at malakas itong hinampas sa kanang braso niya. Boom! Sumabog ang mga tile sa sahig. Napaiyak si Secretary Chu, at nabali ang buong kanang braso. Ah! Kuya Cheng, Pao, Pao, lahat ng ito ay ipinagagawa sa akin ni Fred Hao, siya iyon. Hindi na kinaya ni Miss Chu. Ang sakit ng kanang braso niya ay pinagpawisan siya. Nang marinig ito, biglang naging berde si Fred Hao, tinuro si Miss Chu at sumigaw, asawa. Utot ka. Kailan kita hahayaan na gawin ito? Gayunpaman, bumaba lang ang boses niya. Hinaila siya ng 2 bodyguard na naka-black suit sa likod niya. Tom! Direktang nakaluhod si Fred Hao sa lupa. Tumangala siya at galit na tinitigan si Andrew Cheng, sumisigaw, mahal na Cheng, ang lakas ng loob mong harapin ako. Hindi ka pa kakawala ng pamilya kong Hao. Si Andrew Cheng ay mukhang malamig at walang nakikitang emosyon. Sinulyapan lang niya si Boyet Hao, na tahimik na nakatayo sa likuran, at sinabi kay Fred Hao, Hao family. Anong dakilang kamahalan, gusto kong makita ngayon, na manggahas na panatilihin ang iyong pamilyang Hao. Pagkasabi noon, personal na pinalo ni Andrew Cheng ang malaking martilyo, ang hakbang na ito ay direktang natakot kay Fred Hao. Tumayo rin doon si Boyet Hao at sumigaw, Andrew Cheng, manggahas ka. Hindi ka natatakot na masira ko ang kumpanya ng iyong asawa, at ang iyong pamilya. Si Andrew Cheng ay tumingin kay Boyet Hao nang walang pakialam, at sinabing may panunuya, Boyet Hao, hindi mo pa ba nakikilala ang sitwasyon sa ngayon? Ngayon, walang sino man dito na nang-aapi sa aking asawa ang maaaring tumakas. Haha! Ngumisi si Boyet Hao at sinabing, Andrew Cheng, napakatiwala mo, pero mayabang ka rin. Wala pang nang-ahas na lumaban sa pamilya kong Hao sa Jinling. Manggahas kang saktan ang anak ko, hahayaan kong magbayad ng 10 ang asawa at mga anak mo, ng maraming beses. Ngunit, ang sagot kay Boyet Hao ay isang tala lamang, bang. Ang bakal na martilyo sa kamay ni Andrew Cheng ay nahulog at direktang nabali ang braso ni Fred Hao. Ano? Sa isang malungkot na sigaw, hinawakan ni Fred Hao ang kanyang putol na braso at ang kanyang mukha ay asul. Andrew Cheng! Patay ka! Nakita ni Boyet Hao na ang braso ng kanyang anak ay tinanggal, at ang kanyang mga mata ay biglang naputol, nakipag-ugnayan na ako sa pamilya Hu sa Kyoto, at ang tanging naghihintay sa iyo ay ang mapahamak. Pamilya Hu! Humalaklak si Andrew Cheng at sinabing, maaari mong kontaken ang pamilya Hu ngayon at tanungin sila kung may lakas sila ng loob na tulungan ka. Sumimangot si Boyet Hao, at may masamang kutob sa kanyang puso.
Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at nag-dial sa telepono ng pamilya Hu sa Kyoto. Hoy, Wang Guanjia, pauwi na ba si Hu? Kapag sinabi niyang may pinapunta siya, kailan siya darating? Tila balisa si Boyet Hao. Gayunpaman, isang tawag ang dumating mula sa dulo ng telepono, Boyet Hao, ang mga gawain ng iyong pamilyang Hao ay walang kinalaman sa aming pamilyang Hu. Na-snap. Ibinaba ang telepono. Natigilan si Boyet Hao, naganap na lampas sa kanyang inaasahan. Umalis na ba ang pamilya Hu? Sa oras din na ito lumakad si Oliver Lee kay Andrew Cheng at Bangulong, Mr. Cheng, tapos na ang lahat, ang pamilyang Hao sa Jinling ay ganap ng kontrolado, at si Mr. Ernel Kan ay personal na pumunta doon. Pagkatapos makinig, bahagyang ngumisi si Andrew Cheng, tumingin kay Boyet Hao at nagsabi, Boyet Hao, tumawag ka sa telepono at bumalik, ang susunod ay ang sandali na ang iyong pamilyang Hao ay nawasak. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. Para sa higit pang mga update, mangyaring mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-like at i-share. Salamat sa inyong walang sawang suporta.